Kindle Tagalog Love Stories presents. Pinulot ni Rosie ang isang dyaryo na iniihip ng hangin sa tabi ng kalsada. Nakita niya ang mukha ng isang lalaking bilyonaryo. Nagagwapuhan siya rito at crush na crush niya ang lalaki. Madalas na rin itong makita sa billboard at pinopromote nito ang Estrella Empire. Hay nako, kailan kaya kita masisilayan? Ang gwapo-gwapo mo naman. Hinalik-halikan pa niya ang mukha nito sa dyaryo. Maya-maya, napapikit si Rosie nang maramdamang sinipa siya sa kanyang binti ng isa sa kasamahan niyang namamalimos doon sa tabi ng kalye, si Manang Delia. Aray naman, Manang. Binalingan niya rin ng ginang, saka ito sinipa sa puwet. Bumili ka na nga ng almusal doon, Rosie. Hindi ang gwapo ang pinagpapantasyahan mo. Hindi kanyan mapapansin. Ang layo-layo ng estado niyo sa buhay. Napaismid na lamang si Rosie sa sinabing yun ni Manang Delia. Pinamumukha talaga nito sa kanya na walang pag-asa na mapansin siya ni Brandon. Naku Manang, kapag talaga itong si Brandon nakita niya ako, siguradong mahuhulog yun sa kagandahan ko. Ayaw niya nun. Ang laki ng hinaharap ko. Sexy pa. Tumawa ang ginang sa sinabi niya. Iiling-iling ito at tiningnan siyang parang nababaliw na siya. Sige, managinip kang gising. Aanhin niya malaki mong dibdib at ang sexy mong katawan kung puro grase ang katawan mo, saka hindi naliligo. Ouch Manang ha, mapanakit ka na masyado. Nasasaktan na ako sa mga sinasabi mo. Para din naman sa'yo yan, nang hindi ka nakadepende sa isang pantasya lang. Nako, pasalamat ka Manang at love kita. Kung hindi, matagal na kitang sinabunutan. Tumawa silang dalawa ni Manang Delia dahil sa kanyang sinabi. Tumayo na si Rosie matapos ang pagpapantasya sa gwapong mukha ni Brandon. Pinunit niya yon sa katinupi at isinilid sa bulsa ng kanyang pantalon na suot. 15 taon na siya noong naging palaboy-laboy siya sa bangketa. Nasa ampunan kasi siya dati. Dahil sa kagustuhan niyang hindi kunin ng mga magulang na gusto siyang ampunin, tumakas siya. Dahil doon, nakilala niya si Manang Delia. At ito ang kumupkup sa kanya. Hindi siya nito pinabayaan at tinuring siyang parang isang tunay na anak. Noong nasa ampunan siya, nakapag-aral naman siya kahit papaano. Kaya marunong siya magsulat saka magbasa. Hindi niya alam kung nasa ng tunay niyang mga magulang. Ang tanging alaala niya na lamang na pinanghahawakan ay siyang kwintas na suot-suot niya noong bata pa siya. May nakaukit doong pangalang Rose, kaya ang pinangalan sa kanya sa bahay ampunan ay Rosie. Tumungo si Rosie sa isang tindahan. Bumili siya ng almusal nila ni Manang Delia. 2 siopaw. Bumili na rin siya ng sabon at shampoo. Nang makabalik siya, inabot niya kay Manang Delia ang siopaw nito. Maliligo ka? Tanong nito sa kanya nang makita ang shampoo at sabon niyang hawak. Oo Manang, para kahit paano mabango naman tayo no? Baka mamaya habang naglilinis ako ng sasakyan, isa pala sa mga sasakyan na yon ay si Brandon. Mabuti na yung handa diba? Ewan ko sa yung bata ka. Ang siguraduhin mo lang ay walang mangyari sa yung masama. Wala kang tiwala sa akin Manang. Ako pa ba? Inirapan siya ng ginang at pinektosan sa noo. Binigay nito sa kanya ang siopaw na hindi nito naubos. Tumayo na ang ginang at mabilis na naghanda ng mga basahan para itinda ito. O siya, mauna na ako sa'yo. Dito na tayo magkita kapag tanghalian na. Paalam ni Manang Delia habang nakatingin sa kanya. Opo Manang, mag-iingat ka po. At ako naman ho'y maliligo na muna. Nakangiting tugon ni Rosie. Hindi nagsalita si Manang Delia bago umalis. Tanaw na lamang ni Rosie ang ginang habang hirap na hirap ito sa pagbuhat ng mga basahang ginawa nila kagabi. Sana makabenta ka ng marami Manang Delia. Naibulong niya sa kawalan. Itinaas niya ang kamay saka sumayaw-sayaw. At sana ako rin maraming suki ngayong araw. Mabilis siyang pumunta sa banyo ng plaza at naligo roon. Minadali niya lang ang pagligo at baka maabutan siya ng gwardya na nagbabantay roon at baka hulihin siya. Tinitigan niya ang sarili sa salamin pagkatapos magbihis. Ngumiti siya ng ilang ulit at nagpa-cute. Napakaganda mo talaga, Rosie.
Sino ba naman ang hindi mahuhumaling sa'yo? Sigurado at mahuhulog din sa kagandahan mo si Brandon. Kausap niya sa sarili saka humagikgik. Pakanta-kanta pa si Rosie nang lumabas sa banyo at bumalik sa tinatambayan nila ni Manang Delia. Binilad niya ang kanyang damit sa damuhan. Wow, ganda mo talaga, Rosie. Sigaw ng isang lalaki na nangangalkal ng basura nang makita siya. Matagal na isme. Kinawayan niya pa ang lalaki para mas lalo itong malunod sa kilig. Pero biro niya lamang yun sa lalaki. Maya-maya, may isang lalaking humahabol sa kanya. Si Dominic. May dala itong mga sigarilyo at mga itlog ng pugo para ibenta sa mga taong dumaraan. Rosie, labas tayo mamaya. Libre kita. Huminto siya sa paglalakad sabay iling. Ibili mo na ng pagkain niyo sa bahay. Yung ililibre mo sa akin mamaya, Dominic. Baka mabusog mo pa ang nanay at tatay mo. Huwag mo aksihin sa akin ang pera mo dahil hindi ako interesado sa'yo, okay? Kakamot-kamot ang lalaki sa ulo habang ngingiti-ngiti ito. Grabe ka naman, Rosie. Totoo naman, Dom. O siya, sige na. At marami pa akong gagawin sa araw na to. Babu. Bago pa siya pigilan ni Dominic, mabilis nang tumakbo si Rosie palayo rito. Rinig na rinig niya pa ang pagtawag sa kanya ng lalaki. Pero hindi niya ito pinansin o nilingon. Hindi na bago kay Rosie ang ganoong mga tagpo. Mabuti na lamang at hindi siya ginagawa ng masama kapag gabi ng mga lalaking pulubi. Takot siguro ang mga ito sa kanyang Manang Delia at iyon ang pinagpapasalamat ni Rosie sa araw-araw. Huminto si Rosie sa isang iskinita at pinagmasdan ang buong syudad. Magulo, maingay, mga busina ng sasakyan at ingay ng tao ang kanyang naririnig. Kahit doon na siya lumaki, hindi niya kailanman nagustuhan ng tumira sa ganong klaseng mundo. Hiling niya sana, balang araw, may dumapong swerte at makaalis siya ron. Pero sa mga oras na yon, kailangan niyang kumita ng pera. Hindi pwedeng maghintay na lang siya sa isang himala. Kailangan niyang pagtrabahuhan ng lahat kung gusto niyang umahon mula sa hirap. Nang hapon na, abala sa paghahanap ng kliyente si Rosie para linisin ang mga kotse na nakaparada sa isang mall. Nang biglang dumilim ang paligid at napalitan ng kulay abo ang bughaw na kalangitan. Sinundan iyon ng kulog at kidlat. Maya-maya, bumuhos ang napakalakas na ulan. Napasigaw sa lamig si Rosie. Hindi na siya nakatakbo sa waiting shed para sumilong. Basang-basa na siya ng ulan dahil sa malakas na buhos nito. Kinuha ni Rosie ang karton na dala-dala niya at ginawang pananggayon sa ulan. Ang kalye ay magulo habang ang mga naglalakad ay naghahanap ng kanlungan sa ilalim ng mga gusali. Habang umiiwas si Rosie sa mga payong na dala ng mga taong dumaraan, hindi niya maiwasan na isipin na ihalin tulad ang ulan sa isang bagay na siyang nagdala ng paghihirap sa kanya at sa kapwa niya mga pulubi. Habang ang ulan naman ay isang pagpapala para sa iba. Huminto ang trapiko sa syudad at maging ang ingay ng mga hindi mapigilang malakas na ulan. Sa gitna ng kaguluhan, maingat na naglakad si Rosie at sinusubukang iwasang makabanggaan ng mga taong nagmamadaling maglakad. Mas inalala ng mga ito na huwag mabasa kaysa sa dinaraanan. Naglakad si Rosie papunta sa tabi ng kalye, kung saan ang mga sasakyan ay sumusulong at umaalis. Ngunit gano'n na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ang isang itim na sports car na mabilis tumakbo papalapit sa kanya. Ramdam niya ang malakas sa tibok ng kanyang puso sa mga oras na yon. Umalingaw-ngaw ang makina ng itim na sports car at umiba ito ng direksyon na tila iniiwasan ng driver na mabangga siya nito. Halos mahawakan na ni Rosie ang sasakyan nang dumaan iyon sa harapan niya, habang habol ang sariling hininga. Nabasa pa siya ng tubig na nasa kalsada sa pagdaan nito. Kung hindi naiwas ng driver ang sasakyan nito, tiyak, sa mga oras na yon, hindi na alam ni Rosie kung buhay pa ba siya o patay na. Huminto ang sasakyan. Humirit ang gulong nito sa basang aspalto. Mga pulgada lamang ang layo nito mula sa kinatatayuan niya. Ang paghinto na yon ay tila nagpatigil sa mga taong naroroon at nakaabang sa kung sino ang maaaring may-ari ng mamahaling kotse na yon. Hingal na hingal at basang-basa hanggang sa buto, napaatras si Rosie. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at ramdam niya ang init ng makina ng sasakyan. Halos hindi iyon napawi ng mga patak ng tubig na dumidikit sa kanyang balat.
Kala ko talaga mamamatay na ako. Natura niya sa kawalan habang nagpapasalamat sa Diyos. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang isang lalaki. Matangkad ito, nakasuot ng suit at namamayani ang kapangyarihan sa aura nito. Pagtingin ni Rosie sa lalaking bumaba mula sa sasakyan, ay mas lalong nanlaki ang kanyang mga mata. Ang cardboard sign na hawak niya ay nabitawan, habang pinagmamasdan ng lalaking papalapit sa kanya. Ayos ka lang ba? Tanong ng lalaki kay Rosie. Ang boses nito ay matatag, ngunit puno ng pag-aalala na siyang nagpahinto sa kanya sa mga sandaling oras na yon. Tumango si Rosie. Ang kanyang boses ay tila naging isang bulong na lamang. Oo, ayos lang ako. Ang kulay kayumanggi na mga mata ng lalaki ay nakatingin lamang sa mga mata niya. Tila hinihipnotismo siya at inaaral ang kanyang nasa isip. Sa kabila ng lagaslas ng ulan at ng lungsod sa paligid nila, may hindi masabing koneksyon sa mga titig na yon. Para bang nagbanggaan ang kanilang mundo sa maikli at nakakakuryente na sandaling yon. I apologize for the close call earlier, miss. Sabi ng lalaki, puno ng sinseridad ang ekspresyon nito. Nagmamadali kasi ako dahil sa ulan. Hindi ko alam na madulas pala ang kalsada sa parting to. Sa wakas sa mga oras na yon, natagpuan na ni Rosie ang kanyang boses. Diyos ko, muntikan mo na ako napatay. Pero okay lang yun. Hindi mo kasalanan. Buhay pa naman ako at humihinga. Binigyan si Rosie ng isang maliit at nakakapanatag ng ngiti ng lalaki. Gayunpaman, nais kong humingi ng tawad. I was so careless. Nanlaki ang mga mata ni Rosie nang matitigan niyang mabuti ang mukha ng lalaki. Kilala niya ito. Ito ang crush niya na hanggang dyaryo lamang niya kung titigan. Ikaw si Brandon Estrella. Tumango ang lalaki sabay abot ng kamay nito sa kanya. Ako nga. At ikaw? Anong pangalan mo? Sa nanginginig na kamay, nakipagkamay si Rosie kay Brandon. Ako si Rosie. Rosie Garcia. Nanatili ang tingin ni Brandon sa kanya. Puno ng kuryosidad ang mga mata nito, maging ang boses. Rosie Garcia, natutuwa ako makilala ka. I'm sorry again for what happened. Let me make it up to you. Hindi pa rin makapaniwala si Rosie habang nakatitig sa lalaking nasa harapan niya. Hindi niya akalain na darating ang araw na makakaharap niya ang bilyonaryong si Brandon Estrella. Rosie, basang-basa ka. Dadalhin kita sa ospital. I want to make sure that you're okay and not hurt. Naku, wag na. Ayos lang naman ako. Hindi mo naman ako nabangga. Tanggi niya kay Brandon saka ngumiti rito. Ngunit nagpumilit ang lalaki. Habang hindi pa rin ito inaalis ang tingin sa kanya. Sa loob-loob ni Rosie ay nahumaling ito sa kagandahan niyang taglay. Hindi niya tuloy maiwasan na magpakyut palalo rito. Dalhin na kita sa ospital para matingnan kung may bali ba sa'yo o kailangan gamutin. O sige na nga, nagpupumilit ka eh. E di hindi na ako tatanggi. Napangiti si Brandon sa naging reaksyon ni Rosie. Hindi niya maiwasang mahulog sa kagandahang taglay ng dalaga. Please get in. Inalalayan ni Brandon si Rosie papasok ng sasakyan. Noong una, nagulat pa si Rosie dahil hindi niya akalain na ang isang tulad niya ay pasasakayin sa mamahaling sports car ng lalaki. Ganun ba siya kaganda para mapaamo niya ang isang Brandon Estrella? Napatawa na lang si Rosie ng palihim habang manghang-mangha sa kagandahan ng sasakyan ni Brandon. Umupo si Rosie sa upuang nasa harapan. Hindi makapaniwala ang dalaga na sa tanang buhay niya makakaupo siya sa ganoong mamahaling sasakyan at sa sasakyan pa na pagmamay-ari ng kilalang bilyonaryo sa kanilang lugar. Hindi niya inaasahan na sa isang iglap natupad ang pangarap niya. Hindi na siya isang pulubi sa maulang kalye, kundi isa na siyang pasahero sa mayamang tao na mundo. Sa kalagitnaan ng biyahe, hindi maiwasan ni Rosie na lasapin ang bawat sandali. Ang pagkakataong nangyari na iyon sa kanya. Dahil mamaya ay matatapos na rin ang ilusyon niya. Babalik muli siya sa realidad. Babalik siya sa paglilinis ng sasakyan at pamamalimos sa mga taong dumaraan. Hindi maiwasan ni Rosie ang makaramdam ng labis na tuwa
dahil kahit paano, pinalasap sa kanya ang ganoong pangyayari. Habang nagmamaneho si Brandon, binasag nito ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. "Rosie, I'd like to take you to a hospital, just to make sure you're okay." Hindi alam ni Rosie kung ano sasabihin sa lalaki. Noon lang siya nakaramdam ng hiya rito, pero dinaan lamang niya ang lahat sa pagiging kwela, para kahit papaano mabawasan ang hiya na nilalamon siya. "Naku, salamat talaga sir. Hindi ko natatanggihan. Saka hindi ako makapaniwala na pinasakay mo ako sa sasakyan mo kahit ganito ako. Hindi ako makapaniwala na ikaw, isang mayamang tao, ay kasama ang isang pulubing tulad ko." Binigyan siya ni Brandon na isang mainit at nakakaluwag ng ngiti. Life has a way of surprising us, Rosie. Sometimes, all it takes is a moment to change the course of our journey. Ang lalim naman ng English mo, sir. Hindi ko tuloy maintindihan. Aniya. Pero kahit paano, nakakaintindi naman siya kahit konti na sa sinabi ni Brandon. At hindi alam ni Rosie na ang salitang yon ay nagdala sa kanya ng init sa dibdib. Tumawa ng bahagya si Brandon. "I'm sorry, nakalimutan ko. Susubukan ko magsalita ng Tagalog para maintindihan mo ko ng lubos." "Ayan, sir. Mas nagiging gwapo ka kapag nagtatagalog." "Talaga?" Lumingon sa kanya si Brandon habang may pilyong ngiti ito sa mga labi. Napalunok na lamang si Rosie ng sariling laway sabay tango. Bakit pa ba siya tatanggi? Ang gwapo naman talaga ng lalaki sa paningin niya. Hindi iyon may pagkakaila. Nang makarating sila ng ospital, agad na tiningnan si Rosie ng doktor kung may bali ba siya o may iba pang sakit. Pero nagpasalamat siya at wala naman naging negatibong resulta mula sa kanyang test. Pagkatapos niya magpa-test, sinigurado naman ni Brandon na nakapagbihis siya ng tuyong damit. Pabalik na silang dalawa ni Brandon sa kotse nang magsalita siya. "Mr. Estrella, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa ginawa mo ngayon sa akin. Pero pasasalamat lang ang kaya kong maibigay sa inyo, kaya't maraming salamat po." Ikinumpas ni Brandon ang kamay, saka siya nito sinagot. "Tawagin mo na lang akong Brandon. At wala kang dapat na ipagpasalamat o bayaran sa akin. Masaya ako na nakatulong sa iba. Sa mga tulad mo. Kaya halika na, isasama kita sa bahay." Nanlaki ang mga mata ni Rosie nang marinig ang sinabi nito. "Sir, bakit naman po?" "Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawing masama sa'yo. Gusto lang kitang pakainin. Kanina ko pa napapansin ang pagkalam ng sikmura mo." Wala nang nagawa pa si Rosie nang pakiusapan siya nito. Kaya kahit na kinakabahan, ay sumama siya kay Brandon. Kakain lang naman siya at nasisiguro niya na walang gagawing masama sa kanyang lalaki. Huminto ang kotse sa driveway ng isang napakalaking mansyon. Nakikita lamang ni Rosie sa mga ganon sa dyaryo at mga postcard na nakapaskil sa iba't ibang gusali at telebisyon. Hindi niya maiwasang mamangha sa mga nakikita niyang karangyaan ng buong lugar. Ang pag-iisip ni Rosie na maging bahagi ng mundong yon ay tila isang panaginip na imposibleng magkatotoo. "Careful!" Sambit ni Brandon na muntika na siyang mauntog sa kotse nang bumaba sila. Nag-peace sign siya sa lalaki sa ngumiti. Inaya siya nito na pumasok ng mansyon. Hindi naman niya maiwasang tingnan ang mga nagkalat na bantay sa buong lugar. Pagpasok nila sa mansyon, namangha si Rosie sa malinis na loob. Ang mga kristal na chandelier ay nakasabit sa matataas na kisame at ang mga paintings ay naging palamuti sa buong pader. Isang mundo na malayo sa mundong nakilala niya. Subalit, kapansin-pansin ang kaibahan ng marangyang kapaligiran sa tunay na kabaitan na pinapakita sa kanya ni Brandon. "Maupo ka muna, Rosie." Nagdadalawang isip pa si Rosie kung uupo ba siya o hindi. Tila ayaw niyang mabahira ng madumi niyang damit ang mamahaling sofa sa mansyon na yun ni Brandon. Ngunit sa huli, wala na rin siyang nagawa at siya'y umupo rin. Nang nakaupo na, tinawag ni Brandon ang kanyang pansin. "Rosie, may iaalok sana ako sa'yo." "Naku sir, hindi ko po ibebenta ang katawan ko sa inyo. Hindi po ako ganong klaseng babae." Sigaw niya sabay takip ng kanyang dibdib gamit ang kanyang mga kamay. "No, hindi yan ang ibig kong sabihin. Ang nais ko ay papasukin kitang personal secretary ko. Alam ko na mahirap ang buhay mo sa lansangan at walang katapusan ng mga pagsubok na dumarating sa iyo ron. Kaya't naisipan kong tulungan ka
kung saan makakatulong sa iyong bagong pagsisimula. Napangiwi si Rosie sa pagkapahiya sa lalaki. Hindi niya inaasahan na yun palang intensyon ni Brandon para sa kanya. Nagdadalawang isip si Rosie, maraming tanong na sumagi sa kanyang isipan. Ilang taon siyang nakipaglaban sa unos ng buhay at sa magulong mundo bilang isang pulubi. Sa buong paghihirap niya ay ito ang unang pagkakataon na may nagbukas sa kanya ng panibagong yugto sa buhay niya. Kaya't hindi niya palalampasin ang pagkakataon na yon. Talaga, sir? Brandon na ang itawag mo sa akin. Pagputol nito sa kanyang sasabihin. Ngumiti siya sa lalaki. Okay. Pasensya na, Brandon, pero talaga, kahit wala akong alam sa mga ganyan ay patatrabahuhin mo ako rito sa mansyon mo? Oo naman, madali ka lang naman matuto, hindi ba? Mabilis siyang tumango at tumayo pa. Oo naman, Brandon, handa ako matutunan ng lahat. Pagsisikapan ko. Lalo na at ito na ang simula ng pagbabago ng buhay ko. Tumango si Brandon. Hindi lang ako nag-aalok sa'yo ng trabaho, kundi pati na rin na matutuluyan mo. Naniniwala ako na meron kang katangian na hindi ko nakita sa iba. At sa palagay ko ay magiging isa kang mabuti at masipag na empleyado ko. Natigilan si Rosie at nagtatanong ang mga mata niyang napatingin muli kay Brandon. Pero hindi ka panipaniwala. Bakit ako? Kasi naniniwala ako sa iyo, Rosie. Nakita ko ang lakas sa iyong mga mata nung una tayo magkita. Meron kang katatagan at determinasyon na siyang magiging susi para sa ikauunlad mo. Hindi lang sa sarili mo kundi sa buhay. At may tutulong mo rin sa akin. Tila nalusaw ang puso ni Rosie sa mga sinabing yun ni Brandon. Hindi niya maipagkakaila ang kaakit-akit na buhay na malayo sa lansangan. At tunay na naantig siya sa sinabi ng mga binata sa kanya. Sige, Brandon, tinatanggap ko ang alok mo. Pero may isa sana akong pakiusap sa'yo. Of course, sabihin mo sa akin kung ano yun. Pwede bang isama ko si Manang Delia? Nangunot ang noo ni Brandon nang marinig ang sinabi niya. Sino si Manang Delia? Siya kasi ang tinuring kong magulang simula nung mapunta ako sa kalye. Ngumiti si Brandon at tumango na tila nauunawaan siya. Sure, pwede mo siyang isama rito. It's not a problem. Hala, salamat Brandon. Pangako mabait yun at talaga maaasahan. Tumayo si Brandon at tinawag nito ang isang lalaki na nakasuot ng itim na suit. Ihatid niyo si Rosie sa lugar na gusto niyang puntahan. Pagkatapos noon, bumalik na kayo rito. Yes, boss. Sagot naman ng lalaki. Bumaling si Brandon kay Rosie. Sige, Rosie. Maaari mo nang puntahan ang iyong Manang Delia. Pagkatapos nun bumalik kayo rito at ituturo ko sa inyo ang inyong magiging silid. Sige Brandon, maraming salamat talaga. Nang araw na yon ay nagtungo siya sa eskinita at hinanap ang kanyang Manang Delia. Sinabi niya rito ang magandang balita. Ngunit ayaw sumama ng ginang at mas pinili nitong mabuhay sa lansangan. Hindi nito kayang iwan ang buhay na kinalakihan nito. Pinangaralan lamang siya ni Manang Delia at masayang-masaya ito para sa kanya. Dahil doon, wala nang nagawa pa si Rosie at malungkot na bumalik sa mansyon ni Brandon. Handa na si Rosie na yakapin ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Sa mga sumunod na araw, ginawa ni Rosie ang desisyon na magbagong buhay sa tulong ni Brandon. Sa isang guest room siya pinatuloy nito hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa rin makapaniwala si Rosie sa mga nangyari. Tumulong siya sa mga gawain sa bahay, inasikaso ang damit ni Brandon at tiniyak na malinis ang kalagayan ng mansyon. Ang mga gawain na yon ay isang malaking kaibahan sa kanyang kinagisnan. Ngunit hindi iyon naging hadlang para sa determinasyon ni Rosie na makaahon sa hirap ng buhay. Kaya't kahit nagbago sa kanya ang lahat, ginagawa niyang mabuti ang trabaho para walang masabi sa kanya si Brandon. Minsan sinasama rin siya ng lalaki sa opisina at kumpanya nito at tinuturuan siya kung paano magtrabaho sa opisina. Kaya't maraming natututunan si Rosie at ikinatutuwa niya ang bagay na yon. Rosie, kumain ka na ba? Tanong ni Brandon ng araw na yon nang maabutan siya nito sa sala na nag-aayos ng mga papel sa pahabang mesa. Ngumiti agad siya sa lalaki pagkaangat niya ng tingin. Brandon, tapos ko na palang ayusin ang mga papel na pinapaayos mo. Kumindat pa siya sa lalaki.
Wow, that's nice, Rosie. Hindi ko akalain na matatapos mo agad ngayon. Abay, oo naman, Brandon. Wala naman kasi akong ginagawa kanina kaya tinapos ko na. Lumapit ang lalaki sa kanya at tiningnan ang mga papel na naayos niya. Labis ang tuwa nito habang tinitingnan ng mga yon. Okay, dahil sa kasipagan mo. Anong gusto mong kainin ngayong araw? Lasagna! Gusto kong kumain yon. Masaya niyang sambit. Kung ganon, hayaan mo na. Ipagluluto kita. Natigilan si Rosie nang marinig ang sinabi ni Brandon. Nanlalaki ang mga mata niya habang nakatingin dito. Naku Brandon, hindi na. Kaya ko magluto nun. Ako na yung magluluto. Umiling siya sa lalaki. Gusto niya rin kasing ipagluto ito sa araw na yon. Naunahan lang siya nito sa pag-iisip. Magsasalita pa sana si Rosie nang biglang hawakan ni Brandon ang kamay niya. Halos habol ni Rosie ang kanyang hininga na hindi makapaniwalang nakatingin sa magkahugpong nilang kamay ng lalaki. Ako na, Rosie. Gusto kitang ipagluto sa araw nito. Sabi nito sa waribang boses na naglalambing. Naguguluhan si Rosie kung ano ang ibig sabihin nito, pero hindi na lamang niya iyon pinansin. Brandon, tara na. Kung ayaw mong pumayag, edi tulungan mo na lang ako magluto. Is it okay? Pag-aalok nito sa kanya. Hindi na nakatanggi pa si Rosie at sumunod na lamang kay Brandon. Nanatili ang kanyang paningin sa kanilang kamay na magkahugpong. Rinig na rinig niya lakas ng tibok ng kanyang puso. Napangiti ng palihim si Rosie habang impit na tumitilis sa kanyang isipan. Pagkarating sa kusina, si Brandon na nagsuot sa kanya ng apron. Tila na estatwa si Rosie at natuod sa kanyang kinatatayuan habang nakatitig lamang sa lalaki. Pinagmasdan niya ang gwapong mukha ni Brandon. Napakagwapo nito. Amoy na amoy rin niya ang mabangong pabango nito. Gusto niyang yakapin na lamang ang lalaki sa buong araw at amuyin. Pero agad na ipinilig ni Rosie ang ulo. Nagkatinginan pa silang dalawa ni Brandon. Matagal yun. Parang hinihigop ng lalaki ang buong pagkatao niya. Dahilan, para kapusin siya ng hininga. Kaya tumikim siya at tumawa ng bahagya para maalis ang nararamdamang kakaiba sa kanyang dibdib. Brandon, ano ang una kong hihiwain? Wala sa sarili niyang tanong habang nagpapanggap na naghahanap siya ng sangkap sa refrigerator. Ngumiti ang lalaki sa kumuha ito ng sangkap. Tinulungan naman siya nito. Masaya silang naglutong dalawa ni Brandon. Paminsan-minsan ay sumusulyap siya sa lalaki. At minsan, nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya. Minsan, ay nahahawakan niya ang kamay nito na siyang ikinagugulat niya. Binabawi niya yon ngunit pinipigilan siya nito at mas lalong hinihigpitan ni Brandon ang pagkahawak sa kamay niya. Tinitigan siya ng lalaki. Nakikita ni Rosie na may gustong sabihin sa kanya si Brandon pero hindi nito iyon tinutuloy. Sa buong pagluluto nila at pagkain nilang dalawa ng binata ay wala silang ibang ginawa kundi magngitian at magtitigan na ang puso lamang nila ang nakakaalam. Sa bawat araw na lumilipas, mas madalas ang pagsasama ni na Rosie at Brandon. Minsan din siyang inilabas ng lalaki sa mga meeting na ginaganap sa hotels at restaurant. Natuklasan ni Rosie na hindi lamang bilyonaryo si Brandon, kundi may malalim na pagpapahalaga sa trabaho, sa mga taong nakapaligid dito, at awa sa mga taong katulad niya. Sa bawat sandali na kasama niya si Brandon at ang makausap ito ng masinsinan, hindi niya maiwasan na makaramdam dito ng paghanga at kakaibang damdamin. Noong araw na yon, naghahanda si Rosie na magbihis para sumama kay Brandon sa meeting nito sa isang kasosyo. Pinapakalma niya ang sarili para hindi madala ng kanyang damdamin mamaya at hindi siya magkamali. Kapag kasi tititigan niya si Brandon, nawawala siya sa kanyang sarili. Okay, kaya mo to Rosie. Ikaw pa ba? You can do it. Huwag mo na lang pansinin ang nakakatunaw niyang titig at ang nakakapanghina niyang mga ngiti. Okay? Kausap niya sa sarili habang nakaharap sa malaking salamin. Huminga siya ng malalim at napapikit ng mariin. Nilakasan ni Rosie ang loob para hindi siya madala sa damdamin kapag kaharap niya si Brandon. Ayaw niyang malaman ng lalaki na may pagtingin siya rito. Dahil kapag nangyari yun, baka yun ang magbibigay ng lamat sa samahan nilang dalawa. Nakarinig siya ng katok mula sa pinto. Kasunod noon
ay ang boses ni Brandon sa labas. Tumungo siya sa pintuan, saka pinagbuksan ng pinto ang lalaki. Natigil ito sa kinatatayuan at pinasadahan siya ng tingin, mula ulo hanggang paa. Tumikim ito at ngumiti sa kanya. "You look beautiful, Rosie." Tumahip ang dibdib ni Rosie pagkarinig ng sinabing iyon sa kanya ni Brandon. Hindi niya alam na pupuriin siya nito sa suot niyang red cocktail dress. Lumunok siya ng laway bago nginitian ito pabalik. Sobrang gwapo ni Brandon sa suot itong itim na suit at pants. Kahit ano namang isuot ng lalaki ay sobrang gwapo nito. Ikaw rin, ang gwapo mo. Tumawa ito ng bahagya at namumungay ang mga matang tumingin sa kanya. Talaga? Tumango si Rosie at kumiti sa lalaki. "Let's go." Inabot nito ang kamay sa kanya, saka siya inalalayan pababa ng hagdan. Pigil ni Rosie ang hininga sa mga sandaling yun. Sa pinapakita ni Brandon sa kanya nitong mga nakaraang araw, hindi niya maiwasan ang mas lalong mahulog dito. "Can I have a dinner with you after the meeting, Rosie?" Malaki ang pasasalamat niya dahil pinaaral siya sa online ni Brandon. Kaya kahit papaano, ay naiintindihan niya na ang English. Last week lang siya nakatanggap ng diploma, kung saan nagtapos siya ng high school sa loob lamang ng 3 buwan. Ngayon ay pinapakuha siya ni Brandon ng gusto niyang kurso sa kolehiyo. At isa iyon sa rason kung bakit mas lumalaki pa ang damdamin niya para sa lalaki. At sa mga oras na yon, nang marinig ang tanong ni Brandon, hindi niya mapigilan ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. "Brandon, anong ibig mo sabihin? Inaanyayahan kita para sa isang formal na date, hindi date para sa business." Tinitigan ni Rosie si Brandon. Nakangiti ang lalaki na nakatingin sa kanya. Isang ngiti na nakakatunaw ng puso. Sobrang gwapo ng lalaki. Nawari bang dinadala siya sa kalawakan at sa ibang mundo, kung saan siya at si Brandon lamang ang nandoon. Hinawakan nito ang kanyang kamay sa kapinisil. Libo-libong bultahe ng kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Rosie ng mga sandaling yon. Uminit ang kanyang pisngi at hindi niya maiwasan ang kiligin sa ginawang iyon ng lalaki. "Rosie? Okay lang? Pero kung ayaw mo, ayos lang sa akin. I understand." Okay." Medyo utal na sagot ni Rosie. Unti-unting ngumiti si Brandon at naguguluhan ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. "You mean, okay? Okay na lumabas tayo?" Nakangiting tumango ng sunod-sunod si Rosie habang hindi inaalis sa mga mata niya kay Brandon. Dahil sa sobrang saya na nararamdaman ng binata, bigla siya nitong niyakap ng mahigpit at ninakawan ng halik sa pisngi. Kaya't hanggang sa meeting na ginanap kasama ang kliyente ni Brandon, lutang na lutang si Rosie dahil paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang paghalik ni Brandon sa kanyang pisngi. Nang matapos ang meeting, sumakay silang dalawa ni Brandon sa sports car nitong kulay itim. Tinotoo nga ng lalaki ang sinabi nitong sila lamang dalawa. Sa loob ng sasakyan, hindi maiwasan ni Rosie ang kabahan. Kaya panay ang tingin niya sa lalaki habang nagmamaneho ito. Lumingon ito sa kanya sa ngumisi. Agad namang pag-iwas ni Rosie ang kanyang mga mata dahil narinig niyang tumawa ito ng marahan. "Kung nakakatunaw lang ang tingin, Rosie, maybe I am melting right now." "Sorry." Inihinto nito ang sasakyan sa isang park na walang tao. Lumabas si Brandon at pinagbuksan siya ng pinto. Inalalayan siya nitong makababa. "Don't be sorry. I'll take it as a compliment. Shall we?" Inilahad nito ang palad sa kanyang harapan. Hindi naman nagdalawang isip si Rosie at ipinatong ang kanyang kanang kamay sa kamay ng lalaki. Inalalayan siya ni Brandon paakyat ng hagdan papunta sa malaking fountain. Inilibot niya ang paningin sa buong paligid. Ang plaza ay napapalibutan ng mga iba't ibang bulaklak na nakaayos. May mga kandila pang nakasindi sa bawat baitang ng hagdan. Rinig na rinig din ang tugtog ng isang orkestra. Pagkarating sa itaas, naroon ang isang mesa na may pagkain ng nakahanda at isang bouquet ng flower na nakapatong sa isang upuan. Kinuha yun ni Brandon saka ibinigay sa kanya. Naguguluhan man si Rosie ay hindi niya pa rin napigilan ng sariling kiligin sa ginagawa nito. "Have a seat, Rosie."
Hinila nito ang upuan para sa kanya. "Thank you." Tanging nasabi niya sa mga oras na yon. Hindi pa rin maiwasan ni Rosie ang mamangha sa nakaset na dinner date nilang dalawa ni Brandon. "Sorry kung dito kita dinala. I just came up with this idea this morning. Sana hindi ka nag-cringe sa setup na to. And you still find it romantic." "Hindi ah. Ang ganda kaya ng setup. Parang couple tayo sa..." Natigilan si Rosie nang mapagtanto niya ang kanyang sinasabi. Tinaas niya ang tingin kay Brandon at nakangiti ito nang malapad sa kanya. "Couple? That sounds nice." Inilapag niya ang bulaklak sa mesa saka natatawang kumuha ng pagkain at inilagay sa pinggan niya. "Kumain na tayo." Kahit nabusog na siya sa kinain niya kanina sa meeting, ay kinailangan niya iyong gawin para maiba ang kanilang usapan ni Brandon. "May I have this dance?" Tanong sa kanya ni Brandon nang matapos siyang kumain. Napapantastikuhan siya na napatingin sa lalaki habang nagdadalawang isip kung tatanggapin ba niya ang alok na yon. "Hindi ako marunong sumayaw. Ako ang bahala sa'yo. Sumabay ka lang sa akin. Shall we?" Tumango si Rosie at agad na tinanggap ang kamay ni Brandon. Si Brandon nga ang nagdala sa kanila habang sumasayaw. Ngunit para bang may mga isip ang paa niya at sumusunod na lamang siya sa saliw ng musika. Nakatuon lamang ang buong pansin ni Rosie sa gwapong mukha ng lalaki at gayon din si Brandon sa kanya. Muntik na silang maghalikan kung hindi niya lang naapakan bigla ang paa ni Brandon. Napabitaw siya rito sabay tingin sa paa ng lalaki. "Hala, sorry. Sorry Brandon, hindi ko sinasadya." Hinawakan siya nito sa balikat at tumatawang nagsalita. "It's okay, hindi naman masakit. Alam ko na pagod ka na mula pa kanina." Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Rosie nang bigla siyang buhati ni Brandon. "Okay lang ako. Kaya ko pa naman maglakad, Brandon." Umiling ito sa kanya, saka tiningnan siya. Halos nahugot ni Rosie ang hininga na ilang hibla na lamang at maghahalikan na sila ng lalaki. "I insist, Rosie." Ramdam niya ang mainit na hininga nito na dumampi sa kanyang pisngi. Napalunok siya ng sunod-sunod at iniwas ang tingin dito. Hanggang sa gabing oras na para matulog, hindi pa rin mawala-wala sa isip ni Rosie ang tagpo sa kanila kanina ni Brandon. Nagsumigaw siya sa silid habang may ngiti sa mga labi. Ang araw ng hapong yun ay mainit at may gininto ang kulay na sumisilip sa loob ng Grand Library sa mansyon ni Brandon. Si Rosie, na nakasuot ng isang bestidang bulaklakin, ay nakatayo sa gitna ng matatayog na bookshelf na gawa sa mamahaling kahoy. Maingat siyang naghahanap ng mga babasahin mula sa mga aklat na maalikabok na. Mabango ang amoy ng hangin na pumapasok sa bintana ng library. Kaya ramdam na ramdam ni Rosie ang klasiko ng kinaroroonan. Habang nagtitingin ng mga libro, hindi maiwasan ni Rosie na humanga sa malawak na koleksyon ng literatura ng silid. Lagi siyang may matinding pagpapahalaga sa mga aklat ng bata pa siya. Pero hindi siya napapalibutan ng napakaraming libro dahil nasa kali lang siya noon tumira. Paborito niya ang magbasa dahil halos napakalaki ng kaalamang nakapaloob sa mga pahinang kanyang nababasa at hindi niya akalain na malalasap niya ang bawat sandaling iyon sa buhay ni Brandon. Hindi na malaya ni Rosie ang pagpasok ni Brandon sa library at pinagmasdan siya nito. Impressive, di ba? Gulat na napatingin si Rosie sa pinto at nakita niya ang lalaki na tumungo sa kanyang kinaroroonan. Namula ang kanyang pisngi at masiglang tumango. "Oo, nakamamangha. Ngayon lang ako nakaikot sa ganito kalawak na silid aklatan at napapalibutan ako ng napakaraming libro." Lumapit si Brandon. Makikita sa mga mata nito ang paghanga kay Rosie na nagustuhan ng mga librong naroon. "Ako rin naman mahilig magbasa." Pag-amin ng lalaki. "Kapag stress ako sa trabaho, dito ako madalas tumambay sa magbasa. Kaso yun lang, hindi na nalilinisan ang lugar na to, kaya masyado nang maalikabok. Since you showed interest in this library at hindi lang ako, ipapalinis ko to sa mga tauhan ko." Nagliwanag ang mga mata ni Rosie. "Oo nga pala, maaaring ako rin na maglinis dito habang wala pa naman akong ginagawa." Agad na umiling si Brandon at tiningnan siya.
No, it's not your job. Ang trabaho mo ay alagaan ako at samahan habang buhay. Biglang umiwas ng tingin si Rosie nang maramdaman niya naman ang pag-init ng kanyang pisngi. Kwento ka naman ng mga gusto mong libro. Yung mga nabasa mo na? Pag-iiba niya ng topic nila ni Brandon. Hindi naman nagtagal at naging masaya ang kanilang pag-uusap habang nakatuon sa kanilang pagmamahal sa panitikan. Tinalakay nila Brandon ang mga paborito nilang manunulat, mga nagustuhan at minahal nilang nobela at akda. You should try this. Marami ako natutunan sa librong yan. Maraming realization na noon ko lang nalaman. Iniabot ni Brandon ang isang libro kay Rosie. Salamat Brandon, babasahin ko to. Okay, kapag tapos mo na, sabihin mo sa akin ang feedback mo sa librong yan. O sige, para malaman mo rin ang realization ko. Tumango ang lalaki sa tinawag ang isang katulong. Nagutos itong dalhan sila ng tsaa sa library. Bumaling sa kanya si Brandon pagkatapos. Tara na, magbasa muna tayo. Ayaw ko sirain ang momento mo sa mga libro. Habang nakaupo silang dalawa sa plush armchair sa library at humihigop ng tsaa, ibinahagi ni Brandon ang isang pangyayari sa kanyang personal na buhay. Lumaki akong napapaligiran ng mga librong to. Lubos na, pinahahalagahan ng aking mga magulang ang kaalaman at ipinasok nila sa akin ang pagmamahal na yon. Professor ang tatay ko, pintor naman ang nanay ko. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Nakahiligan ko lang ang panitikan ngunit hindi ito para sa akin. Business is what I want, kaya pinaglaban ko yun sa kanila. Nakinig si Rosie ng mataman kay Brandon habang hindi niya inaalis ang tingin dito. At talaga namang naging matagumpay ang negosyo mo, di ba? Tumango lang si Brandon. Maswerte ako, pero hinarap ko rin ang mga pagsubok noong nagsisimula pa lang ako. It's not that easy, but I'm proud of it that I survived. Ang buhay bilang isang bilyonaryo ay may kasama mga problema at pagbabanta. Mas naging malalim pa ang kanilang pag-uusap habang nagkukwento sila ng kanilang karanasan sa buhay. Kinwento naman ni Rosie kay Brandon na noong bata pa siya ay sa bahay ampunan na siya lumaki. Ni hindi man lang niya nasilayan ang mukha ng kanyang totoong magulang. Sa ilalim ng maliwanag na kristal na chandelier sa aklatan, binanggit ni Rosie ang kanyang mga hangarin. Nanatili pa rin nakatitig sa kanya si Brandon at tila interesado ang binata na marinig ang kwento ng babae. Matagal ko ng pangarap na magkaroon ng maliit na bookstore. Isang lugar kung saan ang mga tao ay maaaring makatakas sa mga pahina ng isang magandang libro para kahit paano ay maging masaya sila at makaalis sa masalimuot na mundo. Napahilig si Brandon sa Celia at nabighani sa sinabi ni Rosie. Ang ganda ng pangarap mo, Rosie. Nakaka-inspire ang passion mo sa literature. Masyado mo naman akong pinupuri, Brandon. Pinamulahan ng pisngi si Rosie habang nakatitig ng mataman sa lalaki. Ngumisi ito saka tumayo mula sa kinauupuan. Yumuko ito sa kanya na ikinabigla ni Rosie. Pinagmasdan nito ang kabuuan ng kanyang muka. Unti-unting dinala ni Brandon ang kamay sa kanyang pisngi at hinaplos yon. Halos hindi na siya humihinga habang ang lakas ng tibok ng kanyang puso. I like how passionate you are. You're so beautiful in my eyes. Brandon? Ngumiti ito sa kapinisilang kanyang pisngi. Tumayo ito ng tuwid sa kanamulsa. Let's go, Rosie. It's getting late. Tumayo na rin siya at sumunod sa binata. Kaya lang, tila siya ulit ang naging tuod nang hawakan siya bigla ng lalaki sa kanyang kamay. Hindi man alam ni Rosie kung ano ibig sabihin ng mga kinikilos ni Brandon nitong mga nakaraang araw, masaya na siya sa ganon. Kahit hindi pa nito pinapaliwanag sa kanya ang lahat. Kahit siya lamang ang nag-iisip ng kung ano sa lalaki ay ayos lang. Isang maaraw na hapon, natagpuan ni Rosie ang kanyang sarili na nag-aayos na eleganting painting sa storage room. Ang araw ay dumadaloy sa matataas na bintana na nagkahagis ng mainit at gininto ang ningning sa kabila ng mga kagamitan ng silid. Inayos niya ang posisyon ng isang antigong florera. Maingat na wag niyang masira ang maayos na pagkakasalansan ng bulaklak sa loob. Lingid sa kaalaman niya, pumasok si Brandon at pinagbasdan siyang muli tulad noong una. Ang linis mo naman mag-ayos, Rosie. Have you done the papers already?
Nagulat si Rosie sa presensya ni Brandon, kaya't muntikan na niya sanang nahulog ang mamahaling florera, ngunit nagawa niya itong masalo sa tamang oras. Hala, sorry Brandon, muntik ko nang mahulog. No, it's fine. Lumapit si Brandon sa kanya habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa kanyang mga mata. Hindi dapat kita ginulat ng ganon. I should be the one who is sorry. Kaya lang, hindi ko masabi-sabi dahil sa kagandahan mo. Hindi maiwasan ni Rosie na mapangiti ng palihim. Ilang beses na nga ba siyang pinuri nito? Napapansin ko lang Brandon, napapadalas yata yung biro mo sa akin ng ganyan. Kailangan na ba talaga akong kabahan? Tumawa ito at amused na napatingin sa kanya. Sino naman ang nagsabi sa'yo niyan na biro lang ang ginagawa ko nitong nakaraang araw? Hindi ba pwedeng pinupuri kita dahil yun naman ang totoo? Na maganda ka talaga? Kumabog bigla ang puso niya pagkarinig ng sinabi nito. Humakbang siya pa atras at umiwas sa katawan ni Brandon. Salamat Brandon. Sinundan siya nito sa pag-atras hanggang sa naubusan na siya ng maaatrasan. Ikinulong siya nito sa dalawang bisig dahilan para mapasandal siya sa pader. Amoy na amoy niya ang mabangong hininga nito. Did I make you confused? Didn't I? Sa mga sandaling yon, hindi mahanap ni Rosie ang sariling boses. Nang hihina siyang nakatingala sa lalaki. Isang maling galaw niya lang, mahahalikan siya ni Brandon. Alam mo ba Rosie? Noong unang araw na muntika na kitang nabangga, akala ko'y katapusan ko na. Pero hindi. Sa halip, nakakita ako ng bituin na magdadala sa akin sa tamang direksyon. At ikaw yon Rosie. You're so beautiful and interesting that I can't get enough. Sa bawat araw na kasama kita, hindi ko mapigilan ng mahulog pa sa'yo lalo. Hindi alam ni Rosie kung ano ang sasabihin sa biglaang pag-amin sa kanya ni Brandon. Akala niya kasi ay siya lang ang nahuhulog ang loob dito. Ngunit hindi niya inaasahan na maging ang lalaki ay iniibig din siya. Hindi siya handa sa pagkakataong iyon. Kaya't naabutin ni Brandon ang kanyang pisngi, ipinikit niya ang mga mata. Hinihintay na dumampi ang mga labi nito sa labi niya. Pakiramdam ni Rosie, may nagpaputok ng fireworks sa mga oras na yon. Nagdiwang ang puso't kaluluwa niya nang sa wakas, naramdaman niya ang malambot na labi ni Brandon. Noong una isang halik lamang na hindi sinasadya hanggang sa paunti-unting naging malambot iyon at dinadala siya sa agos ng alon. Dinala siya ni Brandon sa isang sandaliang kasiyahan at kanyang ninamnam ng buo. Lasang strawberry at kasing lambot ng cotton ang labi ng lalaki. Na kung gugustuhin niya, wag nang maputol ang masarap na halik na yon. Lunod na lunod siyang napamulat ng mga mata nang tingnan ng lalaki nakangiti ng malapad. Gusto rin kita Brandon. Ikaw ang nagbigay ng ilaw sa madilim kong mundo. Ikaw ang naging sandalan ko. Sa kabila ng estado ko sa buhay, ay tinanggap mo ko ng walang pag-aalinlangan. Dahil doon, sa pagiging ikaw, at sa pagpapahalaga mo sa akin, hindi ko na napigilan ng sarili kong mahulog din sa'yo. Mahal kita, Rosie. Isang ngiti ang sumilay sa labi ng dalaga ng oras na yon. Isang totoong ngiti na kanyang babaunin habang siya ay nabubuhay kasama si Brandon. Hinalikan siya nito sa noo at niyakap ng mahigpit. Walang pagsidla ng puso niya na nag-uumapaw sa kasiyahan. Pagkatapos umamin sa kanya ni Brandon at nang aminin niya rin ang tunay na nararamdaman dito, ay hayagan ng ipinakita ng lalaki ang pagmamahal sa kanya. Sinabi din sa kanya ni Brandon na magnobyo at magnobya na sila. Pero niligawan pa rin daw siya nito na ikinakilig niya. Nang umagang iyon, nabigla na lamang si Rosie nang biglang may yumakap mula sa kanyang likuran. Paglingon niya, ang gwapong mukha ni Brandon ang sumalubong sa kanya. Ako na magluluto dyan. Gusto ko itang ipagluto. Saad nito. Agad siyang umiling at binalik ang atensyon sa pagkaing niluluto niya. Hindi na. Ako na dito. Maupo ka na doon, sweetie. Naramdaman ni Rosie na natigilan si Brandon dahil sa narinig nito. Tumawa siya ng mahina, dahilan para iharap siya nito.
Isang ngisi ang sumilay sa labi ng lalaki. Sweetie? Is that an endearment, my love? Tinulak niya ang mukha nito, saka bumalik sa pagluluto. Ngunit hindi siya tinigilan ni Brandon at binuhat siya nito. Pinaupo siya sa mesa at pinantay ang kanilang muka. Bakit hindi na lang ikaw ang almusal ko, love? Asar nito sa kanya na siya ikinapula ng pisngi niya. Tumigil ka, Brandon. Umagang-umaga ha. Where is the sweetie now? Saka wala silang pakialam kung ano man ang gagawin natin dito. They don't mind. Kahit na Brandon, hindi yun tama. Mas inilapit nito ang mukha sa kanya. Bakit hindi naging tama? You're my girlfriend now? Napatitig siya sa lalaki. Tama naman ang sinabi ni Brandon. Bakit nahihiya siya gayong sila na? Pero hindi pa siya sanay at naninibago pa siya sa kanilang relasyon. Hey, look at me. Hinawakan nito ang panga niya. Mabilis itong idinampi ang bibig sa kanyang labi. Madali lang yun, pero halos yumanig ang mundo ni Rosie. Sa dala ng emosyon na nararamdaman, ikinawit niya ang kanyang dalawang kamay sa leeg ni Brandon at siya na mismo ang humalik dito. Noong una, nangangapa pa siya kung paano. Hanggang sa dinala na siya ng mga labi ni Brandon. Dumaos-dos ang kamay nito sa bewang niya at ang isa sa kanyang batok. I love you, Rosie. Bulong nito sa gitna ng kanilang halikan. Pero mabilis siyang naitulak ni Brandon nang maamoy ang nasusunog na sibuyas at bawang. Ang niluto ko! Kinuha ni Brandon ng kaldero, saka mabilis sa pinatay ang kalan. Nagkatinginan silang dalawa at nagtawanan sa isa't isa. Ano sa tingin mo ang planong sinabi ko, my love? Tanong sa kanya ng lalaki. Kasalukuyan silang nag-uusap tungkol sa plano nitong i-expand ang negosyo sa iba't ibang lugar. Ang ganda, sweetie. Pero sa tingin ko may kulang. Ano kaya kung gumawa tayo ng ads? Para mas makatawag pansin pa sa mga mamimili at mga investor. Napangiti si Brandon sa sinabi niya. That's a good idea, my love. Bakit hindi ko agad naisip yan? May idea ka ba kung ano ads sa gagawin natin o maaaring magamit para mapansin ng masa? Pinakita ni Rosie ang kanyang hinandang ad script at pinaliwanag niya kay Brandon ang kalakaran nun. Matama namang nakikinig sa kanya ang lalaki at nang matapos, nagustuhan nito ang kanyang presentasyon. Okay, we'll go for this. Ipapakita ko sa mga board members para malaman natin kung ano opinion nila. Sa tingin mo kaya magugustuhan nila? Kinakabahan si Rosie sa kung ano ang maaaring sabihin ng mga kasosyo ni Brandon. Hinawakan nito ang kanyang kamay sa kapinisil. Maniwala ka sa sarili mo. Your idea is so unique at sigurado ako magugustuhan ka nila. So for now, should we have to watch movie? Date? Confused niyang tanong na ikinatawa ni Brandon. Yes, a movie date, my love. Pinakita nito sa kanya ang 2 tickets na mukhang binili pa nito noong isang araw. Pagkarating nila sa mall, agaw pansin agad silang 2 ni Brandon. Marami ang tumitingin sa kanilang mga tao at nagbubulungan pa ang mga ito. Walang ideya si Rosie sa kung anong pinag-uusapan ng mga ito tungkol sa kanilang 2 ng lalaki. Ang mahalaga sa kanya ay kasama niya ang nobyo. Anong gusto mong kainin, love? Tanong sa kanya ni Brandon nang makarating sila sa harapan ng sinihan. Popcorn lang saka soda sweet. Okay, coming right up. Nakangiti itong tumungo sa food booth at pumila. Hindi maiwasan ni Rosie na titigan nito mula sa malayo. Pinagsawa niya ang mga mata sa kagwapuhan ni Brandon. Mataas ito kaya't kitang-kita niya ito kahit nasa malayo. Nang bumalik ito, ay agad niyang ikinawit ang braso sa mga braso nito. Sa kalagitnaan ng kanilang pinanonood, ay halos magsumigaw na si Brandon sa takot. Tawang-tawa si Rosie nang malaman niya na matatakotin pala ang nobyo niya. Halos puro sigaw lang ang naririnig niya mula rito, simula pa kanina. Minsan, nagtatago rin ang lalaki sa kanyang gilid para hindi lang makatingin sa malaking screen. Yumuko siya at bumulong sa tenga nito. Tapos na, sweetie. Sinadya niyang ibulong yon sa paraan na nakakatakot, kaya gulat itong napatingala sa kanya. Dahilan?
upang mahalikan siya nito. Nanlaki ang mga mata ni Rosie sabay hampas dito. Lumingalinga siya sa paligid. Sinisigurado niya kung may nakakita sa kanila. Ngunit na mapagtanto niyang wala, napahinga siya ng maluwag. "Can we continue?" Bulong sa kanya ni Brandon. Sa kaba ay naisubo niya ang 2 popcorn sa bibig nito. Tawang-tawa naman ang lalaki sa kanyang naging reaksyon. Inirapan lamang ni Rosie ang lalaki at nagpatuloy na sa panonood. "Nag-enjoy ka ba?" Tiningnan niya ng masama si Brandon nang tuluyan na silang makalabas ng sinihan. "Oo, mukhang ako lang naman na nag-enjoy. Puro sigaw lang naman yata naging ambag mo ron sa loob." "Well, at least I am still hot, right?" Mas lalong bumuntong hininga si Rosie sa sinabi nito. Hindi niya inaasahan na may ganoon palang side na tinatago si Brandon. Ipinatong nito ang braso sa kanyang ulo, saka dinampian siya ng halik sa pisngi. "Brandon?" "Oh, nasa na ang sweetie?" Hinawakan niya ang pisngi na hinalikan nito. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa mga oras na yon. Pero napapangiti na lamang si Rosie nang makitang tumatawa ang lalaki habang amused na nakatitig sa kanya. "Halika na nga. Saan ang susunod nating pupuntahan?" Iginawit niya ang braso rito. Ngunit inakbayan siya ni Brandon at ikinulong siya sa mga bisig nito. "Saan mo ba gusto, love?" Nag-isip saglit si Rosie at tiningala ang lalaki. "Sa amusement park. Saka pwede ko bang daanan si Manang Delia?" Ngumiti sa kanya si Brandon sa katumango. "Anything you want, my love. Basta masaya ka." Namayani ang halakak ni Rosie nang makita niya si Brandon na sigaw ng sigaw habang nakakapit sa kanya ng mahigpit. Nahihilo itong tumingin sa kanya. Inalalayan niya naman ang lalaki nang bumaba sila ng rides. Pinaupo niya muna si Brandon sa isang bench at bumili ng tubig na maiinom nito. Pagbalik niya, nakita niyang may lumapit na 2 babae sa kanyang nobyo. Sumalubong ang kanyang 2 kilay at mabilis na hinalikan si Brandon. Tiningnan niya ang 2 babae, saka dinilaan ng mga ito. Nang makaalis na ang 2, nairita sa kanya, ay napabaling si Rosie kay Brandon nang tumawa ito. "Dapat lang yun para alam nilang taken ka na." Saad niya at umupo sa tabi nito. Hinugot niya ang bimpo sa kanyang bag, saka pinunasan ang noo ng lalaki. Titig na titig ito sa kanya. "Ikaw lang ang babae na bumihag ng puso ko, love. Kahit sino pa ang iharap sa akin, hindi ako magkaka-interes sa kanila." Tinaasan niya ito ng kilay, pero aaminin ni Rosie na nadala siya sa sinabi nito. Hindi niya maiwasan ang halikan nito sa labi. Simula nung naging sila ni Brandon, nawala na rin ang hiya niya sa katawan. Mas lalo siyang naging hayagan sa nararamdaman para rito. Iyon marahil ay gusto niyang lasapin ang bawat sandali na kasama ito. Kumikinang ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Maya-maya, hinila siya nito at niyakap ng mahigpit. Hinalikan siya ni Brandon nang paulit-ulit sa kanyang ulo. Nagtagal sila sa ganoong posisyon hanggang sa yayain niya na ang lalaki na umuwi. Kinaumagahan, maaga sina Brandon at Rosie na umalis para bumili ng pagkain sa mall. Hindi pumasok ang lalaki sa opisina nito at mas pinili nitong samahan siya papunta sa lansangan. "Sigurado ka ba na ayos lang talaga sa'yo? Hindi kayo magagalit ang mga kasosyo mo kasi hindi ka ngayon pumunta?" Tanong niya rito habang nasa daan sila patungong lansangan. Ngumiti si Brandon sa kahinawakan ng kamay niya, gamit ang malaya nitong kamay mula sa pagmamaneho. "Yes, my love. Hindi mo ba alam na ako ang owner at CEO? Kaya huwag kang mag-alala. Hawak ko ang oras ko. I'm the boss." Kumindat pa ito na kinairap niya. Ang lakas ng hangin bigla sa loob ng sasakyan. Isang ngiti lamang ang sinukli nito sa kanya at mas binilisan pa ang pagpapatakbo nito ng sasakyan. Halos patayin na ni Rosie si Brandon sa tingin, ngunit walang pakialam sa kanyang lalaki. Kibit balikat itong ipinarada ang sports car sa bakanting lote. Inalalayan siya nitong makababa habang nakangiti sa kanya. "I'm sorry. I had no idea that you are like that. Nagpasikat na ako sa'yo. Baka sakali mas mahulog ka pa sa akin kung makita mo yung galing ko sa pagmamaneho."
Oo na, nahulog na ako ng ilang ulit. Hulog na ako sa'yo, sweetie, kaya please, wag mo nang bilisan mamaya, okay? Tumango ito, saka siya niyakap ng mahigpit. Tinatangi rin kita ng lubos, mahal. Sir, saan po dadalhin ito mga groceries? Tanong ng isa sa mga tauhan ni Brandon na nakasunod sa kanila palagi. Love, please guide us. Tawag sa kanya ng nobyo. Kumawala siya rito. Hinila si Brandon papasok sa masikip na eskinita. Pagpasok ng dalawang kanto ng kanilang dinaanan, natanaw na rin ni Rosie si Aling Delia sa isang munting barong-barong at abala ito sa pagsasampay ng mga damit. Ang inaalala lang ni Rosie, sobrang kabado siya sa mga oras na yon at hindi niya alam kung bakit. Pumikit siya, saka yumakap kay Brandon. Hawak-hawak niya ang kwintas na suot-suot. Sir, ma'am, they are already here. Sabay ng balitang yun sa kanila ng sekretary ni Brandon, pumasok na ang mag-asawang Davis. Maganda at gwapo ang dalawa at halatadong sophisticated at classic ang galawan ng mga ito. Hello Mr. and Mrs. Davis, glad to have you here. Kinamayan ni Brandon ang mag-asawa bago bumaling ang binata kay Rosie. And pleased to meet my secretary, Miss Rosie Garcia. Ngumiti ang dalawang panauhin at binati si Brandon. Saka nakipagkamay ang mga ito kay Rosie. Ngunit si Mrs. Davis ay natigilan nang mahagip ng mga mata nito ang kwintas sa suot ng dalaga. Sandali, sa'yo ba to? Tanong nito sabay hawak sa kwintas na suot niya. Napatingin doon si Rosie sa katumango. Suot-suot ko ho ito simula nung bata pa po ako nang mapunta ako sa bahay ampunan. Siguro ho ay galing ito sa mga magulang ko. Oh God, Dominic! This looks like the necklace I gave to Rose, to our daughter. Naiiyak nitong sambit sa asawa. Binalingan siya nito at walang pagdadalawang isip na niyakap siya. Hindi natuloy ang meeting ng araw na yon. Sa halip, pumunta sila ng ospital para sa isang DNA test. Naguguluhan man si Rosie, ay hinayaan na lamang niya ang mag-asawang Davis. Kahit papaano ay nasisiyahan siya dahil kung sakaling ito ang mga tunay niya magulang, makakasama niya na ang mga ito. Kinwento sa kanya ni Mrs. Davis kung bakit siya nahiwalay sa mga ito noong bata pa. Pumunta raw kasi ang mag-asawa sa isang business meeting at iniwan siya ng mga ito sa kanilang bahay, kasama ang mga katulong at yaya. Dahil daw sa kagustuhan niyang umalis, ay lumabas siya ng gate at sumakay ng taxi. Dahil doon, hindi na siya nakabalik sa kanila. Hinanap siya ng mga ito ngunit wala siyang mahanap na katibayan na magdadala sa kanya kung saan man siya naroon. Tanging ang kwintas lamang ang palatandaan ko na ikaw si Rose. Kaya't nang makita kong suot mo yan kanina, nabuhayan ako ng loob. Pagpapatuloy ng ginang. Napangiti si Rosie at niyakap ang ginang. Maraming salamat po. Kung ano man po ang maging resulta ng DNA test, sana po huwag kayo mawalan ng pag-asa at ikinalulugod ko po kayo na makilala. Ngumiti ito sa katumango, gayon din ang asawa nito na tinapik siya sa balikat. Kinagabihan, nag-usap silang dalawa ni Brandon sa kanilang silid. Nakahiga siya sa dibdib ng lalaki at walang humpay ang hagod dito sa kanyang buhok. Huwag mo munang isipin ang mga bagay-bagay, love. Hayaan mo ang tadhana na magdala sa iyo sa katotohanan. Whatever the result, be grateful. Tumango si Rosie at sumubsob sa dibdib nito. Salamat, love. Nandyan ka para pagaanin ang loob ko. Hinalikan siya ni Brandon sa ulo at niyakap ng mahigpit. Makalipas ang isang linggo at kalahati, dumating na rin ang resulta ng DNA test at halos mayanig ang mundo ni Rosie nang malaman ang katotohanan. 97% compatibility ang lumabas na resulta. Isa lang ibig sabihin nun. Anak siya ng mag-asawang Davis at magulang niya ang mga ito. Dahil sa lumabas na katotohanan, ay sumama siya sa mga magulang para makilala ang mga ito at makasama. Naiintindihan naman yun ni Brandon at hinayaan siya ng lalaki na hanapin ang kanyang sarili. Masayang-masaya ang lalaki para sa kanya at iyon ay ikinatutuwa ng puso ni Rosie. Sa pag-uwi niya sa totoong pamilya, halos hindi maipaliwanag ni Rosie ang nararamdaman. Ang espasyo at kakulangan sa kanyang buhay noon ay unti-unti nang napupunan.
Hindi na siya nagtatanong kung sino ba talaga siya at kung sino ang magulang niya. May mga kasagutan na siyang hawak at ipinagpapasalamat niya yon sa Diyos. Kaya lang, ang pagbibigay niya ng oras sa mga magulang at sa kumpanya ng mga ito ay siya ring pagkawala ng oras niya para kay Brandon. Hindi na sila nagkakausap araw-araw. Isang beses na lamang sila magkita sa isang buwan at iyon na naging sanhi ng lamat sa kanilang pag-iibig ang dalawa. You have to decide, Rosie. I will understand whatever it is. Alam mo naman na mahal kita. Kaya handa akong isakripisyo pati magmamahal ko sa'yo. Maging masaya ka lang. I am tired of waiting always. I hope you feel that too. Iyon minsan ang sinabi sa kanya ni Brandon na magkita sila pagkatapos ng halos 5 buwan. Please, sweetie, sorry. Hindi ko sinasadya. Naging abala lang ako sa kumpanya nila mama at dad, pero hindi kita kinalimutan. Mahal na mahal din kita. Napapikit si Brandon na tumingala sa langit dahil sa kanilang pag-uusap na yung dalawa. Niyakap siya nito ng mahigpit at sunod-sunod na hinalikan sa ulo. But please promise me you'll make time with me, okay? I am also your family. Tumango si Rosie at ngumiti dito. Niyakap niya rin ito ng mahigpit. Hindi ako mangangako, sweetie, pero gagawin ko ang aking makakaya. Pinagkakatiwalaan mo ba ako? Tiningnan siya ni Brandon at inaral ang bawat sulok ng kanyang muka. I miss you so much. Ilang buwan din kitang hindi nakita. Hinawakan niya ang pisngi nito. Tumingkayad siya para halikan ito sa labi. At nangungulila rin ako sa iyo, sweetie. Halos ikaw baliw ko ang hindi natin pagkikitang dalawa. Hinapit bigla nito ang kanyang bewang sabay ngisi. So would you like to marry me, Miss Rose Davis Estrella? Sinuntok niya ito sa dibdib. Oo naman. Sino ba ang hindi, Mr. Brandon Estrella? I know, right? Patay na patay ka sa akin eh. Pilyo nitong sabi. Na siyang dahilan para humalakhak si Rosie. Oo naman. Ikaw nga rin eh. Parang di ka patay na patay sa akin. Pinagdikit ni Brandon ng kanilang mga ilong at saka ito nagsalita. Of course, love. Tinatangi kita lagi. At bago pa makapagsalita si Rosie, siniil na siya nito ng isang malalim at matamis na halik. Isang mahigpit na yakap ang kanilang pinagsaluhan. At iyon na ang simula ng bagong yugto ng kanilang buhay bilang mag-asawa. The end. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!